What's up mga katil? Magandang araw sa ating lahat. Nandito na naman tayo para sa ating reaction video. At sa araw nito mga kaibigan, fresh na fresh po ang ating topic na pag-usapan ngayon. BP Sara nandun sa Australia at pakikinggan natin ang kanyang mga patutsada laban sa kanyang mga critics. At ito na po, panoorin natin ang video. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion. Grabe, 16 trillion guys. Pero ang tanong, nasaan na mga proyekto? Ang utang ng Pilipinas. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. Okay lang manahin kung maraming proyekto. Ang tanong dyan, walang proyekto. O yan na ng future ma'am, diri lang sa takaron. Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito example ha, mag-utang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Mag-utang ako ng ganyan. Ganyan guys, so narinig natin na. Grabe ka broad o open-minded ng BP natin. Kung maging presidente talaga to, yung mga sinasabi niyang example dyan, isa na yun sa mga plano niyang gawin. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Correct. 5,500 flood control. Nasaan na? Grabe ng baha kahapon. 20 minutes lang na ulan. Baha na agad. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nag-utang ka, may nakikita ka. Alam nyo, noong papunta kami dito, nagsakay ako ng Philippine Airlines. Tapos, sa Philippine Airlines, nag-advertise doon sa kanilang screen ang New Star Hotel. Tapos, doon sa ad nila, merong mga tourist spots ng Pilipinas. So, iba-ibang tourist spot. Pero sobrang nairita ako. Hindi sa Hoy, nairita si BP Sara. Bakit? Bakit BP? Ano bang nakita mo? New Star Hotel, pero sa isang portion ng ad. Kasi, nakalagay doon, sa Tacloban daw, anong tourist spot niyo doon? Diba? Ano ba? San Juanico Bridge. Tourist spot daw ang San Juanico Bridge. Alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang irritated ako. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Ang bridge sa China, papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong. Gaano kahaba? 264 kilometers. Yun ang tourist spot. Yun ang modernization. Yun ang infrastructure. Hindi ang 2.6 kilometers na San Juanico Bridge na ngayon, nagkakagulo pa paano ayusin. Pinuna na nga ni Marcos. Tapos, ni Amy Marcos, bumirada naman ang tagapagsalita ng House of Representatives, no? Binira nila si Amy na magtrabaho ko na lang, huwag ka na puro salita dyan. Di ba? Ang lupit ng sagot ni Attorney Abante na spokesperson ng House of Representatives regarding dyan sa issue na yan. Diba? Hindi ko alam bakit hindi nakikita yon.
ng administration. Hindi tourist spot ang 2.6 kilometers. Ang 264 kilometers, yan ang tourist spot. Umutang ka, gumawa ka ng 264 kilometers na... Rinig mo yon, Marcos? Umutang ka, gumawa ka. Sabi ni BP yan. Ayan, makinig. at tulay sa Pilipinas. Kahit hindi nagkailangan ng tulay, gawan mo ng tulay. Kasi 264 kilometers yan. Tulay. Diba? Cagayan de Oro, to Siquijor, to Dumaguete, tulay papuntang Cebu, Cebu papuntang Bohol, Bohol papuntang Leyte, Samar papuntang Bicol, yan. Romblon papuntang Marinduque, Marinduque papuntang Batangas. Yan guys, so sinasabi na ni BP guys, if ever maging presidente si BP sa 2028, yung mga sinasabi niya yan, I'm sure gagawin niya yan, sigurado yan. Tulayan mo yan lahat. Yan ang tourist spot. Philippines, the country of bridges. Yan ang tourist spot. Huwag na akong bigyan ng ad ng Pilipinas at sasabihin ninyo sa akin, tourist spot ang 2.6 kilometers. We're living in the 1970s. Diba? Ekonomiya, maganda sa papel. Utang, na wala tayong nakikita kung saan napupunta. Gobyerno na napuno ng ayuda. Isa pa yan, ma'am. Budget na hindi mo alam kung saan ginastos. Napupunta sa ayuda na napupolitika. Diba? Bakit? Yung pagkahuman ako, nga nag-Nature Republic na tanglak ilangan sa ninyo. Waman lang gani sila kakita, waman lang gani sila nakareklamo, ngano ingana inyong ad. Pagbuhat mo og tourist spot na 2.6 kilometers. Huwag mo na ulaw sa China? Lingon po ang China, uy. Maulaw po ni sa Pilipinas, uy. Kay 2.6 lang ilahan tulay. I don't know. I do not understand. Why? Why? Foreign policy. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power. That do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea,
do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle Oh, Marcos, makinig ka ka, BP. Makinig ka kasi. because you are not a part of the bigger conflicts. You always stay in the middle. Common sense lang ba? Common sense sana, no? Common sense lang sana. You are friends with US, yes. You are friends with China, yes. And why not? Diba? And we are friends with Australia. We have very good bilateral relations with Australia. In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. And not just Australia, with other countries as well. Kung maging presidente ito mga kaibigan, nako po, I think talaga ang daming mga friends, mga country, mga friendship. My God. So, Parang si Tatay Digong lang din to mga kaibigan. I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Oh, Marcos, makinig ka sa sasabi ni BP ha. Makinig ka. Saan mo gagamitin yung missile? Target mo. Sino ang gigera sa Pilipinas? Diba? Dapat yan, balanse lagi yung foreign policy. Ito, sinabi ko, kanento ko sa inyo kanina, di ba? Anong sinasabi ng kasama namin sa bahay? Mahal kayo ang panaliton. The basic goods, the prices of basic goods are increasing and very expensive. It is not affordable to ordinary Filipinos. That is the problem. And the other problem is, there is no food security plan at all Correct. for the Philippines. We have been importing food from other countries. And there is no plan, a long-term plan on how we can be self-sufficient in terms of food for everyone. We don't see that. Alam nyo ba na wala nang magsasaka ang Pilipinas? Dahil sobrang magastos. Grabe ka, ma'am. Mga vlogger na lang daw ang nasa Pilipinas. Ano daw magsasaka? Parang totoo yan ah. Parang totoo yan. Uy, ma'am. Sandali ah. Meron ako nakita na content. Magsasaka siya pero pinapakita niya kung ano yung buhay magsasaka. Ay nakita nyo? Sobrang kawawa. Nakalimutan ko lang ang kanyang nakalimutan ko yung niya. Nagluluto siya para sa mga anak niya bago siya masaka sa umang. Ganyan. We don't take care of our farmers. We don't have a food security plan. And it's already the midterm of this administration with no plans of doing plans, of creating plans, nothing. Puro drawing ang tanan. So, pag gira na, man tayo labot no, sa gira sa China o sa Amerika, pag nag-apil-apil man ta, bida-bida. Apil-apil man ta, pag gira na, ang pinakaunang mawalaan na, pagkaon man. Diba? Unsaon na lang, nga. At yun na nga po mga kaibigan, narinig natin ang mga pronouncement ni BP Sara. And I'm sure mga kaibigan, pag makarating ito sa Malacanang, I'm sure masagot na naman ang Malacanang. Remember mga kaibigan, merong tagasagot doon. And I'm sure bukas, meron na namang sagot si Yusek Castro regarding sa mga pronouncement ni BP Sara. Yan po ang ating abangan bukas
But anyways, hanggang dito lang po tayo mga kaibigan. See you next time in my reaction video. Babush. Bye-bye.